Laking gulat ng ina ng mga batang nagtitinda ng sampagita nang makita ang suking lalaki. Ito pala ang bilyonaryong dati niyang nobyo na nahuli niyang may babaeng nakapatong sa kanya. Pero bakit nga kaya? Nay, si Kira po, niaasar po ako. Hindi mo raw po ako anak kasi mas kamukha ka raw po niya. Pagalitan mo nga po, Nay. Hindi po ba bad po yun? Wala naman po sa kamukha yun di ba po, Nay? Anak mo ko kahit na po hindi mo ko ganun kamukha. Palihim na natawa na nga lamang si Milan sa sumbong ng anak niyang si Kiara. Tinapos na muna niya ang pag-ayos ng sapin sa kanilang kama bago nakapamewang na hinarap ang 5 taong gulang na babaeng anak. Hindi ba sinabi ko sa inyong dalawa na masama ang mag-away? Dalawa na nga lang kayong magkasama palagi, madalas pa kayong mag-away at hindi magkasundo. Ganyan din ba kayo tuwing umaga habang wala si nanay at nasa trabaho ako, Kiara? Napanguso na nga lamang si Kiara sa sinabi ng ina. Inaasahan niyang paggagalitan ni Milan ang kapatid nito, ngunit sa halip, ito pa ang nasermonan. Galit ka po ba sa akin, Nanay? Si Kira po sinusumbong ko pero ako pong pinapagalitan niyo, Nay. Naluluhang sabi pa ni Kiara. Napailing na nga lamang si Milan. Saka tinawag ang kakambal ni Kiara. Dali-dali namang pumasok si Kiara sa kwarto na may maliwanag ng ngiti sa muka. Good evening, Nanay. Tutulog na po ba tayo? Tara na po, bukas na po tayo mag-usap. Inaantok na rin po kasi ako Good night, Kiara. Sunod-sunod nitong sabi, nahalata namang umiiwas upang hindi mapagalitan. Umupo muna kayo dyan sa kama para makausap ko. Tuwing gabi na lang tayo nagkakasama na ganito kaya pagbigyan nyo na muna si nanay ngayon, ha? Malambing na pahayag naman ni Milan. Sinunod naman siya ng mga anak. Pumunta si Milan sa harap ng mga bata at doon lumuhod upang pantayan sila. Kira, hindi ba sinabi ko na wag mo nga asarin ang kakambal mo tungkol sa kung sino ang kanyang kamukha? Fraternal twins kayo, kaya hindi kayo magkamukha. Ikaw naman, Kira, nakuha mo ang halos lahat ng sakin. Pati pagiging moreno ko ay nakuha mo. Si Kiara, swerte na dahil ang mata ko ang nakuha niya. Mistisa naman siya kumpara sa iyo, Kiara. Pero hindi ibig sabihin nun, hindi ko siya anak o hindi mo siya kapatid. Mahabang paliwanag pa ni Milan. Simula nang magkaanak siya, ay natutunan niya na ang pahabay ng pasensya. Napanguso na nga lamang si Kira dahil tinamaan ng pagsisisi sa pangaasar sa kapatid. Kung hindi po ikaw ang kamukha ni Kiara, ibig sabihin po ang tatay po namin ang kamukha niya. Ang swerte po pala ni Kiara kasi may naiwan sa kanya si tatay. Pasensya ka na, Kira. Nagbibiro lang naman ako pero sa ating dalawa, ikaw naman talaga ang pinakaswerte. Naluluhang pagpapaumanhin naman ito. Nangilid din ang luha ni Milan dahil sa tuwing nababanggit ng kambal ang mga ganito, tila napipipi siya. Okay lang, Kiara, basta wag mo na lang ulit-ulitin yun kasi minsan nagpapabilad na nga ako sa araw para maging morena rin ako katulad yun ni Mama. Pero ayaw pa rin hindi ko maiwasang mainggit. Naging emosyonal, nasabi nga rin ni Kiara. Pinanood ni Milan ang kanyang kambal na magyakapan. Parang may kumirot naman sa kanyang dibdib sa taranawing iyon. Ayos na ba kayong dalawa? Maaari na ba tayong magpahinga? Pagtawag niya sa atensyon ng mga to. Ngumiti ang dalawa. Yumakap ang kambal sa kanya. Nang makahiga sila sa kama, buong gabi ay tinitigan lang ni Milan ang kanyang mga anak. Patawarin niyo ako kung wala kayong maitang sagot sa akin. Sa tuwing nababanggitin niyo ang ama niyo, wala akong alam na ibang paraan kung paano sasabihin sa inyo kung paano kami nagkahiwalay ng inyong ama. Kung paanong dinurog niya ang puso ko dahil sa pagkakamali niya. Lumuluhang bulong pa ni Milan sa mga natutulog na anak habang hinahaplos ang buhok ng mga to. Sa pagpikit ni Milan ay kaagad siyang kinain ng antok. Ngunit ang mga alaala ng kanyang nakaraan, patuloy na sinusundan siya, maging sa panaginip.
Sa kanyang panaginip kasalukuyan siyang nakatayo sa harap ng dating nobyo. Puno ng luha ang mga mata at tila ba may palakol na tumatarak sa dibdib niya. Maghiwalay na tayo, Zachary. Doon din naman mapupunta ang lahat, di ba? Kaya hindi na dapat natin to patagalin pa. Umpisa pa lang ay alam na nating dalawa kung gaano tayo kalayo sa isa't isa ngayon. Tipikal na problema ng mga taong katulad ko na lumaki sa hirap. Wala akong karapatan na abutin ang bituin na katulad mo, Zach. Nanginginig ang labi. Nausal pa nga ni Milan kay Zach. Itong ama ni Kira at Kiara. Gumalaw ang panga ni Zach, tanda ng matinding pagpipigil ng emosyon. Ganon kadali lang para sa'yo na tapusin ang lahat, Milan? Kaya naman kitang ipaglaban ah. Kung iniisip mo na hadlang ang estado sa buhay ko, para ipaglaban ang pagmamahal ko sa'yo, nagkakamali ka. Kaya kong bitawan ang lahat, wag mo lang akong iwan. Seryosong saad pa ni Zach. Natawa naman ang mapakla si Milan. Mas lalo lamang dumilim ang mukha ni Zach sa tanawin ng dalaga. Madali para sa iyong sabihin yan dahil hindi ikaw ang nasa sitwasyon ko, Zach. Hindi ikaw ang pinagtatawanan sa tuwing umaattend tayo ng gathering ng magkasama. Hindi ikaw yung hinuhusgahan kasi lumaki sa hirap. Hindi ikaw yung nakararanas ng lahat ng yun. Garalgal pa ang boses na sabi ni Milan. Batid ni Milan ang panaginip na nagpapalala sa kanya ng lahat ng nangyari, ngunit ang sakit na nararamdaman niya ay hindi man lang nabawasan. Sabihin mo sa akin kung sinong mga taong yan at pananagutin ko, Milan. Wala silang karapatan na husga ng babaeng mahal ko. Wala silang karapatan na diktahan kung sino ang mamahalin ko. Sabihin mo kung sino sila, Milan. Sisirain ko ang buhay nila para sa'yo. Desididong sabi pa ni Zach. Umiiyak na umiling si Milan. Ang mukha ni Zach ay unti-unting napiraso sa buhangin. Dinala yon ng hangin hanggang sa tuluyang magbago ang lahat ng nakapaligid kay Milan. Isa yung panibagong panaginip ngunit totoong nangyari sa kanyang nakaraan. Nasa loob siya ng opisina ni Zach. Nakapako ang kanyang mga mata sa lalaking mahal at pinagmasdan nito habang may babaeng nakapatong sa ibabaw nitong hubad na katawan. Tama ka, Zach. Wala silang karapatan na saktan ako nang dahil lang sa mahirap ako. Wala silang karapatan na husgahan ako nang dahil lang sa mataas kayo sa amin. Wala rin kayong karapatan na durugin ako para lang maiwan akong mag-isa at buuin ang sarili ko. Lumuluhang bulong pa nga ni Milan. Nanlaki naman ang mga matang umangat ang tingin ni Zach sa kanya. Kaagad na tinaboy ng lalaki ang babaeng nasa ibabaw lang ito kanina. Sinuot ni Zach ang t-shirt nito at saka tinangkang hawakan ang braso ni Milan. Ang kapal naman ng mukha mong sabihin na pagbabayarin mo ang mga taong nanakit sa akin. Isa ka rin pala sa kanila. Pumunta ako rito sa opisina mo para bawiin ang lahat ng sinabi ko kaninang umaga. Dahil napagtanto kong hindi ko kayang iwan ka. Mabuti na lang at nakita ko to dahil hindi ko mapapatawad ang sarili ko kapag nagpaloko pa ako sa'yo. Galit na sigaw pa nga ni Milan. Sinampal niya si Zach at saka dinurang babae. At ikaw naman landing higad ka. Sa'yo na yung lalaking yan total. Nagpatuka naman sa'yo eh. Tatandaan mo lang na sa susunod na makita ko yung pagmumukha mo, hindi ako magdadalawang isip na ingod-god yan sa kanal. Wala ka ng hiya? Alam ng lahat na may nobya yung bilyonaryong lalaki na yan pero pinatus mo pa. Baling naman niya sa babae. Ngumisi ito na tila ba nanunuya pa. Sinubukang sugurin ni Mila ng babae ngunit pinigilan niyo ni Zach. Bitawan mo ko. Nandidiri ako sa'yo. Wag ka nang magpapakita sa akin, Zach. Kalimutan mo na rin na ako ang babaeng mahal mo dahil susubukan rin kitang kalimutan. Ang huling sabi na nga lamang ng babae bago tumakbo palabas upang lisanin ang opisina. Dinig ni Mila ng tunog ng sapatos ni Zach palapit sa kanya. Mas lalo niyang binilisan ang pagtakbo hanggang sa maramdaman niya ang pagyanig ng semento. Natumba siya at halos mapahiyaw nang makita ang ulo ni Zach na nakakabit sa katawan ng dinosaur. Galit ang mukha nito na tila ba handa siyang kainin. Nang biglang,
Nanay! Gising ka na po. Malilate ka na po sa trabaho eh. Baka po magalit po ang boss mo sa'yo. Ang maliit na tinig ni Kira ang gumising kay Milan mula sa masama ngunit kakatuwang panaginip na yon. Idinilat ni Milan ang kanyang mga mata. Sa kabila ng panghahapo, nakalma niya ang sarili nang makita ang nag-aalalang muka ng kanyang mga prinsesa. Ang muka ng mga batang naiwan sa kanya matapos nilang maghiwalay ni Zachary. Nang mabuntis si Milan, ay itinakwil na rin siya ng kanyang mga magulang na kahit kailan, hindi naging mabuti sa kanya, kaya tanging ang kambal na lamang ang pamilya niya. Sa tingin mo okay lang si Nanay Kira? Ilang minuto niya na tayo tinititigan tapos hindi siya nagsasalita, natatakot na ako, Kiri. Sa tingin ko, dapat na nating dalhin sa ospital si Nanay. Sad pa ni Kiara nang tumagal ang titig niya. Ano ka ba, Kiara? Gusto lang ni Nanay na titigan ng maganda kong mukha sa umaga. Kasi ako ang pinakamaganda sa ating dalawa. Diba po, Nanay? Nakangising sagot pa ng kakambal nito. Natawa na nga lamang si Milan sa kapinigilan at saka pinanggigilan ng pisinang kambal. Kayong dalawa kay aga-aga nag-aaway na naman kayo. Walang mas maganda sa inyong dalawa dahil pantay ang ganda nyo. Kaya wag na kayong mag-away dyan. Natatawa pa nga niyang ani. Kahit na mabigat ang dibdib dahil sa napanaginipan ay bumangon na rin si Milan. Nagayos na siya at pati ang mga bata ay naligo. Bago umalis ay hinatid ni Milan ang kambal sa kapitbahay na nagbabantay sa dalawa tuwing nasa trabaho siya. Magandang umaga, Ate Sasa. Iwan ko na po si Nakira dito ngayon ha. Tulad po ng dating gawin, bibigay ko po ang bayad ng pagbabantay sa kanila pagdating ko mamayang gabi. Nakangiting saad pa ni Milan dito. Tumango ang ginang. Hinawakan ito ang magkabilang kamay ng kambal. Sige Milan, ako nang bahala sa mga anak mo. Mag-iingat ka sa trabaho ha, huwag mo nga alalahanin ang mga anak mo dahil mababait naman ang mga to. May pagka-skill nga lang ang isa pero carry naman. Mabilis na napasimangot si Kira sa sinabi ni Sisa dahil alam nga nitong ito ang tinutukoy niya. Grabe naman po Ate Sisa, very good na kaya ako, hindi ko na inaaway si Kiara. Pagtatanggol nga nito sa sarili. Nako Kira, oo very good ka nga pero hindi ko malilimutan yung ginawa mo sa kapatid mo nung nakaraan. Sinulatan ba naman ng uling sa mukha habang natutulog? Sabay natawa na nga lamang sina Sisa at Milan sa pahayag ng ginang. Nanay, huwag kang makinig kay Ate Sasa, hindi po totoo yun. Sige na po, alis ka na po, Nay. Ingat ka po sa biyahe, I love you, Nanay. Pagtataboy ni Kira, natatawang kumaway si Milan sa mga bata. Maluwang ang ngiti niya hanggang sa makasakay nga siya ng sasakyan. Ngunit lingid sa kalaman ni Milan ay mayroong ginagawa ang bata na tiyak na ikagagalit niya kapag nalaman. Wala na ba si Nanay, Kira? Nakaalis na ba siya? Maaari na tayong pumunta sa simbahan? Bulong pa nga ni Kiara sa kakambal. Shh, ka lang, Kiara. Baka marinig ka ni Ate Sisa tapos hindi na naman tayo payagan. Wala tayong kikitain yan, sige ka. Pananaway pa nga nito sa kakambal. Palagi mo na lang ako pinagagalitan, Kira. Diba sabi ni Nanay walang higit sa atin dahil kambal tayo? Bakit pa karamdam ko laging ikaw nasusunod? Nakasimangot na reklamo pa ni Kiara. Pinandilata naman ito ng kakambal. Diba ako nga mas kamukha ni Nanay? Kaya kapag wala si Nanay, ako ang nanay sa ating dalawa. Huwag ka nang maraming sinasabi dyan kapag nasa bahay. Sige, ikaw naman ang nanay sa ating dalawa. Seryoso talagang sagot ni Kira. Dahil labala si Sisa, sa paglalaba madaling nakatakas ang kambal, palabas ng bahay. Malapit lang ang simbahan kaya nakarating na nga sila kaagad doon. Hindi para magsimba o manalangin ngunit para magbenta ng sampagita. Naabutan nila roon ng kinukuhanan nila ng sampagita na kanina pa sila hinihintay. Kuya Pix, pasensya na nahuli kami ha. Amin na po mga paninta namin, uubusin po namin yan sa loob po ng 2 oras kasi baka mapansin ni Ate Sasa na tubakas kami. Bibong pahayag pa ni Kiara. Natawa naman ang lalaking tinawag nila ang Kuya Pex. Kayong mga bata talaga o tumakas na naman kayo?
Kapag nalaman niya ng nanay niyo, sigurado akong mataan niyo lang ang walang latay. Pananakot pa nito sa mga bata. Okay lang Kuya Pex, kaysa naman may latay na nga tapos wala pang ngipin. Natatawang sagot ni Kira. Dahilan para mapasimangot ang lalaki. Ang bata-bata mo pa pero marunong ka nang bumira ha. O siya, heto ng mga sampagita, magsimula kayo ron sa harap. Dahil maraming nakasasakyan na tumitigil doon. Mag-ingat kayo ha, sosobrahan ko ang bonus nyo kapag naubos nyo kaagad yan. Kaagad na napahiyaw pa ang kambal sa sinabi ni Pex dahil sa saya. Hindi naman nagatubili ang kambal at sinimulan na nga ang pagbebenta. Ate Sampagita po, tiyak ako matutuwa si Lord kapag tinulungan mo pang makaubos ang batang isang katulad ko. Alam mo po bang, mababango ang mga paninda namin? Fresh din po ito, kaya bili ka na po ate. Suli po ang pera mo sa amin. Nakangiting panghihikayat pa ni Kiara. Naginaya naman ang kahambal nito. Lumipas ang ilang minuto, nakakalahati kagad nila. Hoy, dun nga kayo sa gilid ng simbahan. Pwesto ko to pero nagiging kaati ko kayo sa pagbebenta dahil humaharang kayo. Napukaw ang atensyon ng kambal nang sitahin sila ng isang lalaki na 5 taon ang tanda sa kanila. Bakit? Si inyo ba tong pwesto na to? Patingin nga po kung binili niyo po tong lupa o kaya nakapangalan po sa inyo to. Kapag may naipakita kayo, maniniwala na ako tsaka kami aalis. Palaban pero nakangusong sagot naman ni Kiara. Mabilis na nagsalubong ang kilay ng batang lalaki. Aba, pilosopo ka! Bago lang kayo rito kaya wag kang umasta ng ganyan. Sigaw pa nga nito. Hoy, wag mo nga ngawayin yung kapatid ko. Akala mo kung sino kang siga. Pare-pareho lang naman tayong naghahanap buhay rito ah. Inis na sigaw rin ni Kira. Mabilis na alarma ang mga tao sa paligid nang itulak ng lalaki si Kiara. Mabilis namang rumesponde si Kira at tinulak din ng lalaki na hindi kagad nakatayo dahil sa kabigatan nga nito. Hoy lalaking mas maitim pa sa puwet ng kaldero. Wag mo ngawayin ang kakambal ko dahil nakikita ka ni Lord. Bad yun. Pilit pinatatag ni Kira ang boses kahit na naiiyak nga rin ito. Kumibot ang labi ng batang lalaki. Maya-maya ay ngumangawa ito na tumayo saka tumakbo palayo. Napayakap naman si Kiara sa kakambal. Ayos ka lang ba kambal? May masakit ba sa'yo? Kung pwede lang nating isumbong kay nanay ang ginawa niya. Ang kaso hindi alam ni nanay na ginagawa natin to kaya pasensya ka na. Naiiyak na pa umanhin nito. Nahinto ang pag-uusap nila nang may pumaradang sasakyan sa harap nila. Bumaba roon ang isang lalaki na tila ba nasaksihan lahat nga ng naganap. Pinulot nito ang mga sampagita na hindi na malaya ng kambal na nahulog nila. I saw what happened. Ayos lang ba kayo? Baritono ang boses nga nito na tanong. Natulala ang kambal nang may mapagtanto mula sa kulay asol nitong mata, pababa sa matulis na ilong, maging sa hugis ng labi nito kuhang-kuhang lahat na katulad ng kay Kiara. Ayos lang po sir. Thank you po sa pagtulong. Gusto mo po ba ng sampagita? Bibigyan na lang po namin kayo kasi mabait ka po eh. Maliit ang boses na saad pa nga ni Kira. Pinakatitiga ni Zack ang kambal. Walang kalam-alam ang kambal na ang lalaking kaharap nila ay si Zack Giles, na isang bilyonaryo na businessman at ang nag-iisang tagapagmana ng Giles Oil Company. Wala silang ideya na ang lalaking kaharap nila ay ang kanilang ama. No need kids. Magbabayad ako, magkano ba ang lahat ng yan? Bibilin ko ng lahat para makauwi na kayo sa bahay nyo. Masyado pa kayong mga bata para pabayaan ng magulang dito sa labas. Seryosong pahayag pa ni Zack. Hindi naman po alam ni nanay na tumakas kami kaya wag mo pong sisihin ng nanay namin. Birthday po kasi niya sa susunod na linggo at gusto po naming mag-ipon para po may regalo po kami. Alam mo po yung nilalagay na malamig po sa likod? Kaunti na lang po ay mabibili na namin yan para kay nanay kasi po lagi pong masakit ang likod niya eh. Alam po namin yun kasi dumadaing po siya lagi sa gabi pag-uwi po galing sa trabaho. Madamdaming kwento ni Kira. Lumambot ang puso ni Zack sa dalawa. Lumuhod ito upang mas lalong pakatitigan ng bata para lang matigilan
nang mapagtanto ang ilang parte ng mukha ni Kira na hawig sa dati nitong nobya. Salon pass ba ang tinutukoy niyo? Malambing na tanong nito. Mabilis na tumango naman si Kiara. Opo, isang box po ng ganun yung plano po naming bilhin. Tapos kapag po may sumobra, bibili po kami ng cupcake sa tindahan para po lalagyan ng kandila. Mahal po kasi yung malaking cake, diba? Kapag po kasi ayun lang po ang binili, baka wala na pong matira para po sa Saron Pass. Bulol pa ang pagkakasabi ni Kiara sa huling salita. Tila naging emosyonal naman ang mga mata ni Zack, lalo nang bumaba ang tingin nito sa kwintas na suot ng mga bata. Ang kwintas na yun ay binigay nito dati kay Milan nung magkarelasyon pa sila. Maaari ko bang malaman ang pangalan niyo at kung sino ang nanay niyo? Pwede ba yun? Naging garalgal ang huling salita nito. Ako po si Kira, tapos siya naman po si Kiara. Huwag po kayong malito sa pangalan namin ha. Ako po kasi kamukhang kamukha ko si nanay. Morena po ako katulad niya, tapos si Kiara naman daw po. Mistisa daw po katulad po ng tatay namin, pero hindi pa po namin siya nakikita Alam mo po sir, yung fraternal twins, ganun po kami ni Kiara. Ikaw po sir, ano pong pangalan mo po? Mukhang mayaman po kayo kasi ang ganda po ng sasakyan mo Natatawang ani pa ni Kira. Humugot naman ang malalim na hininga si Zack bago nagsalita. Ako si Zachary Giles. Napadaan lang ako dito dahil malapit lang dito ang opisina ko. Kayo, saan kayo nakatira? Kailangan nyo nang umuwi. Huwag kayong mag-alala dahil ako ang bibili ng lahat ng paninda nyo. Tuwang-tuwa naman ang kambal sa narinig. Kagad nilang ibinigay ang napagbentahan kay Pex, na kagad din naman silang sinweldohan. Malaking ngiti sa labi ng kambal habang pabalik sila sa sasakyan ni Zachary. Magte-thank you po kami muna ng kambal. Bago po kami umuwi, malapit na po namin mabili ang Saron Pass. Kaya baka hindi na po kami magtitinda ulit dito at hindi ka na po namin ulit makikita, Sir Zack. Malungkot na pahayag ni Kira. Hindi ito ang uling beses na makikita niyo ako, Kira. Puno ng determinasyon na saad nito. San kayo uuwi? Iatid ko na kayo. Mainit na sa daan at delikado sa kalsada, baka mapahamak pa kayo. Pag-aalok pa nito. Pero sabi po ni nanay, hindi dapat kami sumasama sa mga hindi po namin kilala, baka po pagalitan pa niya kami. Natatakot na sagot ni Kiara. Ano ka ba, Kiara? Kilala naman natin siya kasi sabi niya ay Sir Zachary ang pangalan niya, saka tignan mo nga si Sir, masyadong pogi para gumawa ng masama. Giit nito sa kambal. Natawa na nga lamang si Zack, ngunit napapayag naman ang kambal na sumakay sa kotse. Manghang-mangha ang kambal lalo na nang maramdamang bukas ang air conditioner roon. Wow! Sir Zachary, may ganito rin po palang sasakyan? Akala ko po sa mga mall lang saka sa kwarto lang lumalamig ng ganito. Pangarap ko rin po to kapag lumaki na po ako, bibilan ko po si nanay ng ganito. Saka si Kira, pawisin po kasi ang kapatid ko kaya palaging maasim. Pangasar pa nga nito sa kambal. At least di ako mihihisaygaan. Natatawang sagot naman ni Kiara. Malakas na napahalakhak tuloy si Zack, dahilan para mapangusang binata. Hindi niyo pa sinasabi sa akin ang pangalan ng nanay niyo. Pwede ko bang malaman? Maya-maya tanong nito. Bakit po ba gustong-gusto niyo pong malaman yung pangalan ni nanay? Isusumbong mo po ba kami? Naku, wag naman po, baka pumalungkot si nanay saka magalit kasi nagsinungaling po kami sa kanya. Natatakot pa na saad ng isa sa mga kambal. Maluwang nang umiti si Zack sa kambal. May gusto lang akong makumpirma. Maikling tugon nito. Siguro po liligawan niyo si nanay, no? Wag mo na pong subukan dahil yung huling nanligaw po kay nanay. Naku, nakatikim lang po ng tinapay na may palamang ipis. Wag mo na lang po talagang gawin kasi sa amin lang po si nanay. Aliw na aliw si Zack sa kambal habang nagmamaneho ito papunta sa bahay ng kambal. Pinapasok naman ng kambal si Zack sa bahay nila. Kaagad na sinalubong sila ng galit at nagalalang muka ni Sisa. Mahabang paliwanagan naman ang naganap, ngunit ang makulit na kambalay dinala ni Zack sa bahay upang doon mapasalamatan. Ito po kape para sa inyo. Sorry po kung mamumurahin lang po yung kape lang na meron kami Nahihiyang sabi pa ni Kira
Ngunit hindi natinag si Zack sa kinatatayuan. Nanatiling nakapako ang paa nito habang nakatitig sa malaking picture frame kung saan kita ang dati nitong nobya kasama ang kambal. Feeling ko na love at first sight si Sir Zack kay nanay. Hindi tinitigilan ang pagtitig ko. Kulang na lang ingod-ngod ang muka. Puna pa ni Kira. Shh ka na lang. Sure akong ayaw niya kasi ang kape na tinimpla mo, sigurado akong sa gripo ka na naman kumuha ng tubig ano. Hindi ka dapat doon kumuha, baka sumama pa ang tiyan niya. Sagot naman ni Kiara na kagad nitong pinandilatan. May pinagkaiba ba yun kapag napakuluan na? Kapag pinakuluan ng tubig, mamamatay naman lahat ng bakterya eh. Hindi ka siguro nakikinig sa school kaya hindi mo alam no? Naku, isusumbong kita kay nanay, sayang ang pang-tuition natin sa ginagawa mo. Galit din at tugon naman ni Kira. Anong pinagsasasabi mo? Daycare pa lang ang napasukan natin, Kira. Walang tuition yun kasi. Sagot ni Mayor. Kunot ang noong sagot naman ito. Samantalang si Zack naman, tahimik na lumuluha habang nakatitig sa mukha ni Milan. Nangihinang lumapit ito sa kambal na parehong gulat sa mukha ng lalaki. Lagot ka, Kira. Naiyak siguro kasi narinig niya yung galing sa gripo yung pinangtimpla mo ng kape. Paninisi ni Kiara. Natahimik ang dalawa nang lumod si Zack sa harap nila. Hinaplos nito ang maliit na pisngi ng mga anak gamit ang nanginginig na kamay. I'm sorry kung ngayon lang ako. I'm sorry. Mahinang bigkas pa nga nito na parehong ipinagtaka ng dalawa. Hindi umalis si Zack sa tahanang yon upang antayin ang pagdating ni Milan. Sa kabilang banda kasalukuyan ang nakasakay sa jeep ang dalaga pa uwi sa kanilang bahay. Nag-aaya si Sheena sa Sabado na pumunta sa bar para naman marelax ang ating life. Sama ka ha. Kapag hindi ka sumama, sasabihin ko sa boss na naabala ka palagi sa trabaho natin kasi maraming lalaki nagtatanong ng number mo. Saad ni Lexi na katrabaho ni Milan at kasabay sa pag-uwi dahil magkabarangay lang sila. Naku, ayoko. Walang mag-aalaga sa mga anak ko. Mabilis naman niyang pagtanggi. Diyos ko naman, puro anak-anak. Kahit isang beses lang, ipahinga mo naman ang katawan mo sa pag-aalaga. Malay mo, at makabingwit ka ng lalaki doon at madiligan pa ang nag-e-expire mong kipay. Natatawa ang ilang mga taong nakarinig sa sinabi ni Lexi. Napairap na nga lamang si Milan dahil sanay na nga siya sa tabas ng dila ng kaibigan at katrabaho. Excuse me, ayos lang naman na walang dilig at least may mga magagandang anak na naghihintay sa bahay. Masungit na anya. Natuloy ang asara nila hanggang sa tumigil ang jeep sa may kanto. Nagpaalam si Milan sa kaibigan at naglakad na nga papunta sa kanilang bahay ngunit natigilan siya nang makita ang isang mamahaling kotse na nakaparada sa kanilang harapan. Sa pintuan pa lang rinig na nga ni Milan ang pamilyar na tinig ng isang lalaki. Tuluyan siyang nanlamig nang masilayan ang likod ng dati niyang nobyo. Kira, hindi ganyan, dapat ilagay mo ang kubyertos sa kanan. Dahil hindi kaliwete si nanay, ako na nga dyan. Bakit naglagay ka pa ng kutsilyo? Gulay sa kaisda lang naman ang hinihanda natin para kay nanay, hindi steak. Rinig ni Milan ang pagtatalo ng anak na kambal. Huwag kang ang panira dyan, bilisan na natin kasi padating na si nanay. Ilagay mo rito sa lamesa yung fresh orange juice na ginawa natin, dali. Utos pa ni Kira sa kambal. Fresh orange juice ka dyan. Galing sa sachet lang naman to. Nakasimangot na pambabara ng isa. Umugong ang tawa ni Zack sa buong bahay. Nanatiling nakapako ang paa ni Milan habang nakatanaw sa mag-aama. Sir Zack, sa tingin mo magugustuhan po ni nanay itong pinagtulungan po naming lutuin na pritong isda sa adobong kangkong? Sana po masarapan siya, unang beses pa naman naming nagawa to para kay nanay po. Bakas sang ka ba sa boses ni Kira? Hindi naman tayo nagluto niyan eh. Si Sir Zack ang nagluto porket ikaw ang naglagay ng asin sa isda. Saka nagsali ng toyo sa kangkong, ikaw na kagad ang nagluto. Mas lalong napikon si Kira sa kakambal. Napuno ng asara ang kusina na tila ba isa silang buong pamilya. Sinong nagbigay sa'yo ng permisong pumasok sa pamamahay namin? Zachary Giles? Matigas at puno ng galit na sabi naman ni Milan. Doon, napukaw ang atensyon ng tatlo at gulat
na tumingin sa kanya. Wow, nanay! Ang aga mo po ngayon na may surprise po kami sa'yo ngayon. Huwag ka pong magagalit na nagluto po kami ng pritong isda sa adobong kangkong. Di ba po paborito mo po yun? Natunaw ang galit ni Milan sa inosenteng boses ni Kiara. Pumasok muna kayo sa kwarto, Kiara. Kailangan kong kausapin ang lalaking to. Utos niya kahit puno ng pagtataka ay alam ng kambal na sa oras na yun ay hindi magandang magmatigas sa kanilang ina. Nagmamadaling pumasok sa kwarto ang kambal at buong tapang naman ay hinarap niya ang lalaki. Ayokong makita ko ng mga bata na maging bayolente. Kaya ako nang nakikiusap sa iyo, Zack. Umalis ka na. Pakiusap, umalis ka na. Mariing ani pa ni Milan. Kumuhit ang sakit sa mata ni Zack. Milan, wag mo namang ipagkait sa akin ang katotohanan. Karapatan kong malaman ang lahat. Hindi mo sana tinago sa akin ang mga anak natin. Nakikiusap ang tinig ni Zack. Natawa lang mapait si Milan. Ang mga mata niya ay puno ng mga luha. Nung umalis ako sa buhay mo, nawalan ka na ng karapatan sa akin, Zack. At huwag na huwag mong angkinin ang mga anak ko dahil hindi sila sayo. Nagsimula ng tumaas ang boses ni Milan. Lies, Milan, all lies. Paano mo may papaliwanag ang malaking pagkahawig namin ni Kiara? Ang mga mata ni Kira. Stop lying, please. Mga anak ko sila, Milan. Huwag mo namang ipagkait sa akin ang mga anak ko. Tuluyan ang tumulo ang luha sa mga mata ni Zack. Ang kapal naman ng mukha mong tumayo dito sa harap ko ngayon pagkatapos ng lahat ng ginawa mo sa akin. Nakalimutan mo na ba, Zack? Ikaw mismo ang gumawa ng dahilan para dumulas ako, palayo sa'yo. Wala kang karapatan na bigla na lamang sumulpot sa harap namin ngayon at sabihin na huwag ko silang ipagkait sa'yo dahil kasalanan mo naman ang lahat. Sigaw ni Milan. Tuluyan ang bumuhos ang kanyang mga luha. Ang mga sakit at tinanakit na binuon niya ng 6 na taon ay muling nanuot sa kanyang ugat paakyat sa dibdib. Lumapit si Zack sa dalaga. Dahan-dahan itong lumuhod at yumakap sa paa ng babae. Patawarin mo ko kung sinukuan kita kagad noon, Milan. Sana mas pinilit ko pa na huwag kang dumulas sa akin. I'm so sorry, Milan. I'm so sorry. Hayaan mo akong ipaliwanag ang lahat, please. Hindi ko ginustong saktan ka. Nagsusumamong anito. Mas lalong napahagulgol si Milan sa ginawa nito. Kung sana lang ay magagamot ng lahat ng sorry mo ang sugat na itinanim mo sa akin noon, Zack. Pero wala eh. Masyado nang malalim yung sakit na hindi ko na rin alam kung aling ugat ang hahatakin para mawala to. Malungkot at puno ng sakit na sabi pa niya. Mas lalong napaluha si Zack. Ang katotohanang wala ang lalaki sa tabi ni Milan sa mga nakalipas sa taon ay sapat na upang magdusa ito. I was drugged, Milan. Yung nakita mo noon, na nakaibabaw sa akin yung sekretarya ko, hindi ko yun ginusto. Hindi ko nakontrol ang mga nangyari dahil may nilagay siya sa kape ko. Kasalukuyang nakukulong na yung babaeng yun. Dahil hindi lang yun ang unang beses na ginawa niya to. Maniwala ka sa akin, babe. I was set up. Hindi ko magagawang lokohin ka. Mahal na mahal kita, Milan. Ikaw lang ang babaeng mahal ko. Pakiramdam ni Zachary ay durog na nga ito sa lahat ng nangyari. Gustong gusto kitang paniwalaan, Zack. Nagsusumamo ang puso ko. Napatawarin ka na kasi ang bigat-bigat na may galit na dinadala. Pero pasensya na. Dahil masyado lang talaga akong nasaktan. Ayokong ipasa ang bigat sa mga anak natin kaya kung balak mo bumawi sa kanila, hayaan ko. Huwag mo lang silang kukuhanin sa akin, please. Dahil sila lang ang buhay ko. Humihikbi pa nga niyang pakiusap. Hirap na tumayo ang lalaki. Niyakap nito si Milan na kaagad namang tinugunan ng dalaga. Pinalaya kita noon dahil hindi ko matanggap na kahit anong gawin ko, nasasaktan ka pa rin. Napagtanto ko noon na hindi mo magagawang sumaya sa mundo ko, kaya imbes na magpakasarili, mas pinili kong hayaan ang sarili ko na pumasok ulit sa buhay mo. At pangako ko sa'yo na walang sino man ang makakapanakit sa'yo at sa mga anak natin. Garal-galang boses ni Zack. Parehong mugto ang mga mata nila mula sa pag-iyak. Hindi naman nakasagot si Milan. Dahil alam niyang sa oras na sumagot siya, hindi niya na mapipigilan pa ang sariling mahulog muli sa lalaki. Pinakalma ni Milan ang sarili. Tila nakukuryente siyang humiwalay sa lalaki sa kapinunasan ng sariling luha. Paano mo kami nahanap dito?
May nagsabi ba sa iyo tungkol sa kung saan kami nakatira? Kinakabahang tanong pa niya. Malungkot na umiling si Zack. Nang maalala ang totoong dahilan kung paano nito nakita ang mga bata. Nakita ko sila sa kalsada. Napansin kong malaking pagkakahawig niyo, Mikira. At malalaking pagkahawig naman namin ni Kiara. Bagaman hindi buo, ang sinabi nito hindi naman iyon kasinungalingan. Hindi makapaniwalang umiling si Milan. Sinasabi mo bang nakita mo lang nakahawig mo sila? At inisip mo kaagad ng mga anak mo sila? Paano kapag nagkataon lang? Nababaliw ka na, Zack. Aniya pa. Ngumisi na nga lamang si Zack sa kabila ng pamamaga ng mata. Ang mahalaga sa akin ay sa inyo ako inuwi ng tadhana, Milan. Maikling sagot nito. Namula ang pisngi ni Milan at hindi nakasagot pa. Sige na, magbihis ka na muna roon sa kwarto nyo para makakain ka na pagtapos. Sigurado akong gutom na rin ang kambal. Proud pa naman sila na sila ang nagluto ng pagkain natin ngayong gabi. Maluwag na ang ngiting nito. Sinunod naman ni Milan ang sinabi ng lalaki. Matapos niyang maglinis ay inaya na nga niya ang mga anak sa hapag upang kumain. Kasalukuyan silang nasa hapag at hindi magkamayaw ang dibdib ni Milan sa sobrang kaba. Ang katotohanan ng salukuyang magkakaharap ang kanyang mga anak pati ang ama ay ang bagay na hindi niya inaasang mangyayari. Kira, pwede bang ikaw na munang magdasal ngayon? Ipinikit ni Kira ang mga mata sa kananalangin. Papa God, maraming salamat po sa foods namin ngayong gabi. Maraming salamat din po dahil nakauwi si Nanay ng ligtas mula sa trabaho niya. Sana po Papa God, mabilis mo na po kaming palakihin ni Kiara para po kami na po magtatrabaho para kay Nanay. Tapos kami po ang magsisilbi sa kanya at paglulutuan namin siya araw-araw. Yun lang po Papa God, Amen! Maliit ang boses na anito. Nangilid naman ang mga luha ni Zack habang nakatitig sa mga anak. Nakangiti ang mga bata na nagumpisa ng kumain habang si Milan ay naghahanap pa rin ng tiyempo upang ipakilalang lalaki. Kiara, Kira mga anak, pwede bang makausap kayo saglit ni Nanay? May sasabihin lang ako importante tungkol sa bisita nyo. Garalgal na aniya. Mabilis na napukaw ang atensyon ng kambal. Tungkol po ba kay Sir Pogi? Kilala mo pala siya, Nay? Alam mo po, sobrang bait niya. Tapos ang gwapo pa po niya. Tinatanong niya nga po kanina kung ano pong pangalan mo kaso hindi naman sinasabi. Kasi baka ligawan po ikaw niya eh. Ayos lang po ba yun, Nanay? Nakangusong sumbong ni Kiara. Naluluhang umiling naman si Milan. Lagi niyong tatandaan na kahit anong mangyari, ay mahal na mahal kayo ni Nanay, ha? May mga bagay lang akong dapat gawin. Dahilan para maging ganito ang buhay natin. Huwag sana kayong magalit sa akin o iwanan ako dahil hindi ko kakayanin yon. Mga anak, mahal na mahal ko kayo at kayo ang buhay ko. Emosyonal na dagdag naman ni Milan. Nagugulhang tumango naman ang kambal. Sumulyap pa muna si Milan kay Zakari na lumuluhan na rin bago humugot ng hininga upang pakalmahin ang sarili. Yung lalaking pinapasok niyo dito sa bahay na ngayon ay kasama natin sa pagayang totoo niyong tatay, Kira at Kiara. Ayokong isipin na pinaglalaroan tayo ng tadhana pero ito na mismo ang gumawa ng paraan para magkita kayong tatlo at wala akong karapatan na hadlangan yon. Naiiyak na aniya. Napasinghap pang kambal sa sobrang gulat. Mas lalo namang napaluha si Zack sa kanangihinang lumuhod sa kambal. Sa itsura at pangangatawan nito, hindi akalaing magiging ganito ito kahina. Hey, my beautiful princess. I'm sorry. If I didn't introduce myself na ako ang tatay nyo, ayoko lang naman ang pangunahan ng nanay nyo dahil siya ang may mas karapatan sa inyo. Don't be mad at her, please. Wala siyang kasalanan. Madamdaming pakiusap pa nga ni Zack. Nagsimulang tumulang mga luha mula sa inosenteng mata ng kambal. Malungkot itong nakatunghay sa lalaking kay tagal nilang hinintay. Kung ikaw po ang tatay namin, bakit ngayon ka lang po dumating? Bakit kung kailan po malaki na kami saka ka lang po nagpakita? Naluluha pa na Saad
ni Kira. Wala akong alam na ipinagbubuntis na pala kayo ni Milan nung umalis siya sa buhay ko, mga anak. Kung alam ko lang, hindi ko na sana siya pinakawalan pa. Sana ipinaglaban ko pa ang relasyon namin kasi mahal na mahal ko ang nanay niyo. Puno nga ng sinserong saad nga, pero may hinanakit na sabi nito. Kahit hindi ka naman po bumalik, ayos lang kami kasi inalagaan kami ni nanay. Baka maging pabigat lang po kami sa'yo, mas mabuti pong umalis na lang po kayo kasi pareho naman pong hindi natin inaasahan to eh. Humihikbing pahayag ni Kiara. Akala ni Zack na ang pinakamasakit na nasaksihan niya ay ang pagtalikod ni Milan nang umalis siya sa buhay nito. Ngunit ang makitang talikuran nito ng sariling mga anak ay muling mas nagpadurog sa puso nito. Pasensya ka ni Zack. Yun siguro ang isa sa mga bagay na pagkakapareho nilang kambal. Parehas silang madamdamin kaya mahirap para sa kanilang tanggapin to. Matalilong pa naman sila. Huwag kang mag-alala. Bibigyan kita ng oras para bumawi sa kanila. Pilit ang iting pagpapalubag loob naman ni Milan. Nakita din kasi nito ang sakit kay Zack. Mapait nung umiti si Zachary. Tumayo ito mula sa pagkakaluhod sa kawalang salitang niyakap ang dating nobya. Thank you so much, Milan. Hindi ko alam kung paano ka mapapasalamatan. Wala akong karapatan na kilalanin nila bilang ama pero pinagbibigyan mo pa rin ako. Maraming salamat. Muli nitong emosyonal na sabi. Ginantihan ni Milan ang yakap ng lalaki. Sa muling pagkakataon ay nagawa niyang maramdaman ang init ng bisig nito. Labas ang mga bata sa pagkakamaling nagawa natin, Zack. Ang kailangan mo na lang gawin ngayon ay pagtrabahuan ng tiwala nila at patunayan na mahal mo sila. Lalambot din sa iyong mga bata, Zack. Sa ngayon, kailangan lang nila ng kaunting panahon para matanggap ang lahat. Mahaba niyang paliwanag. Natapos ang gabing yun, na tila ba kalahati ang bigat sa dibdib ni Zack. Nawala sa katotohanan ng kilala na ito ng kambal. Kinabukasan ay maaga itong pumunta sa bahay nila Milan, dala ang maraming regalo para kay Kira at Kiara. Good morning, Milan. Nagdala ako ng take-out breakfast. Kumain na ba kayo? I also bought some gifts for the twins. Sa tingin mo ba magugustuhan nila to? Kinakabahan ako dahil baka hindi nila to tanggapin. Umawang ang labi ni Milan nang ipasok ni Zack ang kahon-kahon ng mga regalo. Lagpas yun sa 10 at halos mapuno na nga ang bahay nila sa dami. Sigurado ka bang mga laruan to ng mga bata o gamit ito sa kabahayan? Sarkastiko pa nga niyang ani. Napakamot na nga lamang sa noong lalaki. Hindi ko kasi alam kung ano bang paborito nila Kira. Kaya binili ko na lang lahat ng magagandang laruan sa toy store. Actually, hindi pa yan yung lahat. Hindi nagkasya sa kotse ko kaya i-deliver na lang nila mamayang hapon. Inosente ang ngiting dagdag pa nito at tila excited pa. Imbes na magpaka-stress si Milan sa lalaki, iniwan niya ito sa sala upang gisingin ang kambal. Gulat naman ang kambal nang maabutan nila ang ama sa kusina na inaasikaso ang kanilang umagahan. Nay, ano po ginagawa niya rito? Kagabi pa po ba siya nandito, nanay? Tabi pa po kayo matulog? Sunod-sunod pa na tanong ni Kira. Ano? Hindi ah. Umuwi kagabi ang tatay niyo, kanina lang din siya dumating at may surpresa sa inyo. Malaki ang ngiting paliwanag naman ni Milan. Good morning, kids. Umupo muna kayo dyan. Habang tinitimpla ko ang gatas niyo, may gusto ba kayong ipaluto for breakfast? Nag-take out ako kasi ng pagkain. Baka hindi niyo magustuhan. Alanganin ang ngiti ng lalaki. What breakfast po? Maarte po kasi ako sa pagkain, saka may mga allergies din po ko na sinanay lang pong nakakaalam. Baka mamaya po ay makasama po sa amin ni Kiara po ang pagkain na binili mo po. Tsaka madedos kami. Matari na sagad pa ni Kira. Pancakes and cookies ang binili ko, Kira. Tinanong ko rin ng nanay niyo kung may allergies ba kayo sa ingredients ng pagkain na to pero sabi naman niya wala. Magalang na pahayag ni Zack. Kira, huwag ka nang mag-inarter yan. Kumain ka na. Safe yung mga pagkain kaya simulan nyo nang ubusin dahil minsan lang kayo makatikim ng ganyan. Utos pa nga ni Milan. Napangusang kabal samantalang ang pananahimik ni Kiara ang bumagabag sa dating nobyo.
Kira, are you okay? Masama bang pakiramdam mo? Bakit parang napakatamlay mo? Nag-aalalang tanong pa ni Zack. Ngumiti ng pilit si Kiara. I'm okay po. Hindi lang po ako sanay na kasabay po namin kayong kumain sa umaga. Minsan kasi kami lang tatlo nila nanay, saka minsan din po kaming dalawa lang ni Kira. Naninibago lang po talaga ako. Garal-galang boses na paliwanag pa nito. Hinawakan ni Zack ang maliit na kamay ng anak. Nagsimulang mamula ang ilong ni Kiara, tanda ng pagpigil ng iyak. Are you mad at tatay, baby? I'm sorry for being too late. I'm sorry ko po naghintay ko kayo ng matagal. Pangako ko sa inyo, nababawi talaga ako. Okay? Palagi nyo na ako makakasama, hindi ko nahahayaang mawala pa kayo sa buhay ko dahil simula ngayon, palagi ko na kayong babantayan. Mahal na mahal ko kayong dalawa at araw-araw kong ipaparamdam sa inyo yon. Kahit pa na magsawa kayo. Sinsero nga nitong ani. Naluluhang yumakap naman si Kiara sa lalaki. Emosyonal naman ang mata ni Zack habang hawak ang anak sa bisig nito. Palagi po naming pinagpe-pray ni Kira na sana po makita mo na po kami para may tatay na po kami. Pangarap po naming makita ka para mapatunayan ko po kay Kira sa mga kalaro ko na hindi ako ampon at kamukha lang po talaga kita, tatay. Salamat po kasi nandito ka na. Huwag mo na po kaming iiwan ulit ha. Masasaktan po kami ng sobra kapag nangyari po yun. Humihikbing pakiusap naman ng inosenteng bata. Ang mga salita ni Kiara ay tila palakol. Dapat tumama sa dibdib ni Zack. Hindi na anak, hindi ko na kayo iiwan pa. I love you so much. Kayong tatlo ng nanay niyo ang buhay ko. Sunod na yumakap si Kira sa lalaki. Tulad ng kakambal, ay ihinayag nito ang sama ng loob sa lalaki. Bukas ang puso namang pinakinggan ni Zack ang hinain ng kambal upang ituwid lahat ng mga to. Buong araw na yon ay nanatili si Zack sa bahay nila Milan. Tuwang-tuwa ang kambal sa regalong natanggap nila sa lalaki. Sobra-sobra naman ang sayang naramdaman ni Milan ngayong kompleto na ang buhay ng kanyang mga anak. Lumipas ang ilang araw, hindi malaman ni Zack kung paano bubuelo na makipagbalikan kay Milan, ngunit ang kambal na mismo ang gumagawa ng paraan. Kasalukuyan silang nakasalampak sa sala habang nagkalat ang mga dekolor na papel at lapis. Tatay, ang tagal mo pong nawala. Wala ka pa bang naging girlfriend o asawa? O kaya naman po niligawan na babae kasi imposible man pong wala eh. Muntik mo na nga pong makalimutan kami nila nanay. Panguusisa nga ni Kira habang may ginuguhit sa papel. Wala akong naging ibang babae sa buhay bukod kay Nanay Milanyo, Kira. Mas nag-focus ako sa pamamahala ng business natin. Kaya wala akong oras para tumingin sa iba. At kung maghahanap man ako ng girlfriend nung mga panahon na yun, sigurado kong ang Nanay Milanyo lang din ang hahanapin ko. Nakangiting sagot pa ni Zack. Napangusa naman si Kiara. Asus! Sinasabi mo lang po yan para hindi ka po namin isumbong kay nanay. Akala mo po hindi ka namin narinig ni Kira kanina, may kausap ka pong babae tapos Stacy pa nga po ang pangalan niya eh. Naku, lagot ka po talaga kay nanay pag uwi niya dahil susumbong ka po namin. Pananakot nga nito. Natawa si Zack dahil magkasalubong na ang kilay ng kambal. That's my secretary, kids. Tumawag lang ako para i-cancel na yung meetings ko today dahil ang mga anak ko ay nakiusap na umabsent muna si tatay ng ilang araw para paghandaan ng birthday ni Nanay Milan, diba? Sino ba naman ako para tanggihan kayo? Malaki ang ngiting paliwanag naman ito. Si Kiara lang naman po ang may tamang hinala, tatay. Alam ko naman po na hindi mo po magagawang lokohin si nanay kasi mahal na mahal mo po siya, hindi po ba? Kumandong pa si Kira sa ama upang marinig ang sagot. Of course, mahal na mahal ko ang Nanay Milanyo. Higit pa sa buhay ko. Sagot ni Zack na nagpatili sa kambal. Ipinagpatuloy nila ang paggawa ng mga letters para sa ina. Kinagabihan ay dumating nga si Milan mula sa trabaho. Ginabi na ito masyado dahil umuulan at na-traffic sa daan. Pasensya na, ngayon lang ako nakakain. Na ba ang kambal? Nagsabi pa naman ako kanina na paglulutuan ko sila ngayong gabi. Baka magtampo ang mga yun. Namamroblemang bungad pa ni Milan. Napangiti si Zack bago pinalot ng tuwalya ang dalaga dahil basa ito mula sa buhos ng ulan.
Kasalukuyan ng tulog ang mga bata. Dahil medyo malalim na ang gabi, Milan. Ako na rin ang nagluto para sa kanila dahil alam kong pagod ka na pagdating mo. Huwag mong problemahin na baka magtampo sila sa'yo dahil hindi yun mararamdaman ng mga bata sa nanay nila. Magbihis ka na muna sa taas. Iinitin ko muna ang pagkain mo. Malambing ang boses, nasaad pa nga ni Zach. Natulala ang babae dito. Sa sobrang lapit nila ay natatakot nga siyang baka marinig nito ang lakas ng pintig ng kanyang puso. Maraming salamat, Zach. Mabilis na nagbihis si Milan at saka bumaba na nga upang kainin ang hinandang pagkain ni Zach. Kasalukuyan na silang nasa kusina habang pinapanood ng lalaki si Milan na ubusin ang pagkain. Saan mo nga pala pinagli ang mga bata, Milan? Nahirapan ka ba nung pinagbubuntis mo sila? May ingat na usisa naman ni Zach. Ipinaglihi ko sila sa lahat ng mahaba. Maikling sagot na nga lamang ni Milan. Umawang naman ang labi ng lalaki. Oo, tamang narinig mo. Pinaglihi ko sila sa lahat ng mahaba at huwag kang tumawa dyan. Dahil ilang beses kong iniyakan ang mahabang pagkain na yun. Dahil walang taong nagbibigay sa akin nun. Matari na sagot pa ni Milan dahilan para matahimik si Zach. Mahabang pagkain? Tulad naman ng mga ano? Buong kuryosidad nga nitong tanong. Tulad na lang ng talong. Ayoko kaya ng punggok na talong, ang gustong gusto ko, yung mahaba at mataba. Nakakailang lipat din ako ng palengke sa tuwing naghahanap ako ng patatas dahil ang gusto ko ay yung singhaba ng aking palad. Minsan naman, hindi na ako kumakain ng kanin lalo na kapag kulang na sa haba yung bigas na nakikita ko sa palengke. Ewan ko ba? Pero lahat ng mahabang pagkain ay gusto ko noon. Mahabang paliwanag pa niya. Nakakaintinding tumango naman si Zach. Kaya pala bago tayo maghiwalay, ganun ka na lang kung makayaya sa akin tuwing gabi. Pili yung sabi pa nito. Ano? Huwag kang ang gumawa ng kwento dyan. Wala akong maalalang ganyan, Zach. Gumagawa ka lang ng sariling kwento eh. Mabilis niyang tanggi. Talaga? Gusto mong ipaalala ko sa'yo? I mean, hindi naman talaga kita masisisi dahil mahaba naman talaga to at mataba, Milan. Nakangising dagdag pa nga nito. Alam mo, bastos ka. Nakita mong kumakain ako, di ba? Doon ka na nga. Bakit ba kasi hindi ka pa umuwi? Malalim ng gabi. Hindi ka pwedeng magpalipas dito. Pagtatabi niya sa lalaki sa kabilang ng pag-iinit ng pisngi. Wala namang bastos sa sinabi ko, Milan na. Ikaw lang naman talaga ang nagbigay ng kahulugan sa mga salita ko. At saka ayoko pang umuwi. Gusto mong makita muna siya? Mas mahaba at mataba talaga siya ngayon. Natatawa at pilyong pangaasar pa ni Zach. Napatakip na nga lamang ng mukha si Milan sa pamumula. Hindi niya maubos ang pagkain dahil sa pangungulit ni Zach sa kanya. Hanggang pagpunta sa kwarto at ginulunga siya ng lalaki. Milan, kung ako sa'yo makikipagbalikan ka na sa akin, maya-maya ay anito. Bakit bigla mo namang nasingit ang bagay na yan, Zach? Mag-ingat ka sa mga sinasabi mo dahil hindi magandang biro yan. Kinakabahang sagot niya. Hinawakan ni Zach ang kamay ni Milan. Isipin mo kapag sa bahay ko kayo tumira, wala ka nang babayaring upa pa. Plus libre ang kuryente at tubig, ako na rin ang sasagot ng monthly groceries at expenses nyo ng mga bata. Ano deal? Pa-inosenteng tanong pa nga nito. Akala ko naman seryoso ka. Dun ka nga. Kinulang ka lang sa tulog kaya magpahinga ka na, masyado ka nang nagiging abnormal. Pairap niyang sagot. Natawa ang lalaki. Hinatak nito si Milan upang yakapin ng mahigpit. Hindi ako nagbibiro, Milan. Gusto kong sumama kayo sa akin pa uwi. Kung saan kayo dapat titira. I'm a billionaire for Pete's sake, Milan. Hindi ko pwedeng hayaan na lang kayo ng kambal na tumira sa maliit na apartment na to. Kung kaya kong bilhin ang buong paligid o building na to. Seryosong pahayag ni Zach. Bakit hindi mo na lang bilhin ang building at dito tumira? Hindi kami ng kambalang mag-adjust para sa iyo ha. Dito na lumaki ang mga bata kaya sigurado kung mahihirapan kang ialis kami rito. Mapanguyam na sagot pa nga niya. Unti-unting sumilay ang nakakalokong ngisi sa labi ni Zach. Nakausap ko ng mga bata kanina at pumayag na silang lumipat sa mansyon ko. Bali ikaw na lang talaga ang kailangan naming mapapayag. Pilyong saad pa nito. Matalim na napairap ang dalaga. Talagang kinutsyaba mo talaga ang mga anak ko, no?
Pero nais ko lang malaman mo na sa akin pa rin susunod ang mga batang yun. Kahit pa ilang beses mo silang kausapin, Mr. Zachary Giles. Mariin naman na sabi ng babae. Ayos lang. Ika nga nila kung hindi madaan sa maayos na usapan. Kidnapin mo para magkaroon kayo ng masayang katapusan. O sige na, matulog ka na ron sa loob. Bukas mahabang araw na naman. Good night, my love. Huwag ka nang masyadong mag-isip, okay? Pakakasalan pa kita. Sunod-sunod pa na sabi ni Zach, bago tinulak ang dalaga papasok sa kwarto niya. Kinabukasan, kaagad na binati ng kambal ang kanilang ina ng maligayang kaarawan. Happy birthday, Nanay! Ang wish ko po para sa'yo ay sana hindi ka na masyadong galitin. Magkaroon ka ng malakas sa pangangatawan para hindi na po sumakit ang likod mo. At sana makahanap ka na po ng boyfriend. Kasi baka nasa paligid mo lang po para sa'yo. O baka si tatay lang naman talaga yun. Yun lang po, Nanay. Happy birthday po! Happy birthday po, Nay. Pasensya na po kung ito lang po ang nabili ko naming regalo ni Kira. Hindi po kasi umabot yung pera namin sa cake, kaya yung cake na malaki po na ito ay bili po ni tatay para sa inyo. Pero promise po kapag nagkatrabaho na ako, bibilan po kita ng mas malaki pa dyan. Happy birthday po ulit, Nay! Magkasunod na bati nga ng kakambal. Lumuluhang niyakap ni Milan ang mga anak. Maraming salamat, Kira at Kiara. Galing ba sa ipon ninyo ang pinambili nyo rito? Hindi na sana kayo nagabala pa. Alam nyo namang sapat na kay nanay yung hugs and kisses nyo lang eh. Karalgal na sabi pa nga ni Milan. Hindi po, Nay, kinita po namin yan sa pagbebenta ng sampagita. Sigaw ni Kira. Kaya mabilis na tinakpan ni Kiara ang bibig ng kakambal. Nanlaki naman ang matang napatingin si Milan. Sa dalawa na parehong guilty ang mga mata. Pagbebenta ng sampagita, Kira? Tama bang narinig ko? Nagbenta kayo ng sampagita? Hindi makapaniwalang anya. Milan, hayaan mong magpaliwanag. Naudlot naman ang sasabihin ni Zach sa nakakatusok na tingin ni Milan. Tumahimik ka nga muna dyan, Zachary. Dahil ang mga anak ko ang kinakausap ko. Saad niya? Hala! Bakit kasi sinabi mo pa, Kira? Ayan tuloy, nagagalit na si nanay. Bahala ka dyan at ikaw ang magpaliwanag sa kanya. Total, ikaw naman ang nadulas tsaka sobrang daldal dyan eh. Bulong naman, nasaad nga ni Kiara. Bakit ako? Hindi ko naman sinasadya. So walang gustong magpaliwanag sa inyo. Zachary, paano mo nagawang hayaan ang mga anak ko na magtinda ng sampagita sa labas? Naghihirap ka na ba ngayon, ha? Ano sabihin mo, pagbebenta na ba talaga ng sampagita ang kabuhayan mo kaya nagawa mong ipagawa din yun sa mga anak ko? Kung tamang sinasabi ko, hindi ko naman inuhusgan ang trabaho mo eh. Pero mga bata pa ang mga anak ko para pagawin mo ang ganung bagay. Seryoso at puno ng diin na sabi ni Milan. Hindi nakapagsalita si Zachary dahil hindi ito makapaniwala sa sinasabi ng babae. Nagbebenta ka ng sampagita sa kalsada? That's fine with me. Tanggap pa rin naman kita kasi mahal na mahal pa rin naman kita. Hindi ko lang matatanggap tong ginawa mo na pinagbenta mo sa kalsada ang kambal natin. Maling-mali yun, Zach. Panenermon pa nga nito. Nangunot ang noon ni Milan. Nang magumpisang tumawa si Zach, hinatak ng lalaki si Milan upang ilagay. Sa kandungan at doon mas lalong tumawa. Ano ba? Huwag mo nga akong tawanan. Seryoso ako, Zach. Hindi mo pwedeng pagtrabahuin ng mga bata dahil nasa batas yan. At maaari kang makulong. Pinakalma pa muna ni Zach ang sarili bago nagsalita. Tapos ka na bang gumawa ng kwento, mahal ko? Pwede mo na ba akong pagsalitain? Natatawa pa ring tanong nito. Unang-una, hindi pa po ako naghihirap, mahal ko. Stable ang Giles Oil Company at ako pa rin ang nagmamay-ari nun. Hawak ko pa rin ang pinakamalaking banana plantation dito sa Pilipinas at active pa rin ang companies natin sa ibang bansa. Pangalawa, mahal ko, hindi ko pa nagtatrabaho ang magaganda nating anak. Sa katotohanan ay noong una ko silang nakita ay pinagbentahan nila ako ng sampagita sa simbahan. Doon ko rin sila nakilala, kaya ako kayo nahanap. Mahabang paliwanag ni Zach. Nagbebenta sila ng sampagita sa simbahan? Bakit hindi ko alam to? Kira, kailan niyo pa yun ginagawa? Inis na tanong nga ni Milan. Shh, huwag ka nang magalit sa mga bata, mahal. Pinagsabihan ko naman na sila tungkol dyan. Pagpapakalma naman ni Zach dito. Teka nga, Zachary. Huwag kang mangialam.
Responsibilidad ko pa rin na disiplinahin sila. Kira, Kiara, magsalita kayo. Kailan niyo pa ginagawa yun? Tuluyang tumulo ang luha ng kambal sa galit na tinig ng kanilang ina. Sorry po nanay, nung nakaraang buwan po kami nagsimula ni Kira na magbenta ng sampagita sa simbahan. Para po, may pambili po kami ng regalo sa'yo. Tumatakas po kami kay Ate Sisa sa umaga para po maabutan po namin sa simbahan yung nagbibigay po sa amin ng paninda. Naluluhan na paliwanag ni Kiara. Doon din po namin nakilala si tatay, binili niya po lahat ng paninda namin. At tinatid po kami pa uwi. Patawarin mo na po kami, Nay. Gusto lang po talaga namin na mabigyan po ng regalo. Ikaw sa birthday mo. Humihikbing dagdag pa ni Kira. Napasinghap si Milan upang pigilan ang paghagulgol. Masakit para sa kanya na kahit ginawa na nga niyang lahat, ay nagkulang pa rin siya sa paalala sa kanyang mga anak. Mga anak ko, patawarin niyo si nanay dahil akong may kasalanan. Nagkulang ako sa inyo at hindi niyo kasalanan na ganyan ang pag-iisip na naituro ko sa inyo. Patawarin niyo ko. Emosyonal pa na sabi niya. Yumakap ang kambal sa kanilang ina. Nahirapan si Zack. Napakalmahin ng tatlong babae sa buhay niya dahil lahat sila mabababaw ang mga luha. Nang makatulog ang kambal sa kwarto ay kaagad na niyakap ni Zack ang dating nobya. I'm sorry kung nagkulang ako sa pag-aalaga sa mga anak natin, Zack. Wala akong kwentang ina dahil hinayaan kong magbenta sila ng sampagita sa kalsada. Para lang sa akin. Kasalanan ko ang lahat, matatanggap ko kung magagalit ka sa akin. Saad pa ni Milan kay Zack. Mumiti ang lalaki bago pinatakan ng halikang noon ni Milan. Hindi ka walang kwenta, Milan. Ginawa mo ang lahat ng makakaya mo para maibigay sa kambal natin. Ang lahat ng pagmamahal at pangangailangan nila. Okay? Pagpapalubag loob naman ng lalaki. Binuo ni Milan ang mukha sa dibdib ni Zack. Maraming salamat dahil nandito ka sa tabi namin, Zack. Pasensya ka na kung pinapatahimik kita kanina, nasanay lang kasi ako na ako ang nagdidisiplina sa mga bata pero sa susunod hayaan ko nang magsalita ka naman. Biglang sabi naman ito nang ma-realize din na mali ang ginawa niya. Wala yun, Milan. Pagdating sa'yo, tiklop na tiklop naman ako eh. Pabirong sabi pa ni Zack. Kinagabihan ay hindi na sinayang pa ni Zack ang oras upang ipagdiwang nila ang karawan ni Milan. Dinala nito ang tatlo sa engrandeng restaurant na tanging sila lang at ang mga staffs ang naroon. Wow! Ang ganda po rito, nanay. Okay lang po ba tayo kung araw-araw po tayong kakain dito? Parang ang sosyal po kasi tsaka masasarap po ang pagkain eh. Pagkamangha ni Kira. Ano ka ba, Kira? Baka maubos ang pera ni tatay kapag araw-araw niya tayong dinadala rito. Maghintay ka naman munang lumaki para makapagtrabaho tapos dalhin mo kami nila nanay dito para ilibre. Diba tama po ako, Nay? Dapat pinaghihirapan po lahat ng mga bagay. Sagot pa ni Kiara, may kinasimangot na nga lamang ng kakambal. Ang epal mo talaga, maraming perang tatay natin kaya kahit sang lugar niya tayo dalhin di mauubos. Mayabang na sabi pa ni Kira. O bakit nag-aaway na naman kayong dalawa? Kayo na nga lang dalawa ang magkapatid, hindi pa rin kayo magkasundo? Iiling-iling naman na sabi ni Milan. Sabi ni tatay, malapit na raw ang baby brother namin dahil nagkita na raw po kayo ulit, nanay. Asahan po ba namin na magkakaroon na po kami ng kapatid ulit? Nanlaki naman ang mata ni Milan sa sinabi ni Kira. Lumikot naman ang mata ni Zack nang samaan ito ng tingin ng nobya. Kanina lang kami nagkaayos ng tatay niyo, Kira. Paano niyo naman nasabi na magkakababy na kami ulit? Pinaningkitan naman niya ng mata ang kambal. Sabi po kasi ni tatay, marupok ka naman po sa kanya. Isang halik tsaka isang yakap at isang haplos lang daw po niya, bumibigay ka na. Nakakalokang panlalaglag pa ni Kara sa ama, sabay appear sa kakambal. Namutla si Zachary nang samaan ito ng tingin ng babae. Binabawi ko na ang sinabi ko kanina na sa bahay ka matutulog ah. Umuwi ka na nga. Sa pinakamahal mong mansyon dahil naasiwa ko sa mukha mo. Inis na bulong pa ng dalaga. Mahal naman, totoo naman ang sinabi ni Kira, di ba? Bago tayo maghiwalay noon, lagi lang nagmamakaawa sa mahaba at mataba kong braso para yakapin ka. Nagsimulang pagpawisan nga si Milan sa sinabi ng lalaki. Kahit pulos pang iinis ang ginawa ni Zachary ng gabing iyon, ay puno pa rin ng saya ang puso niya
dahil buo silang pamilya. Naayos na rin ang gusot sa pagitan nila ni Zachary at bago matapos ang gabing iyon ay napagdesisyonan nilang lumipat na sa mansyon ng lalaki. Pinasalamatan din ni Milan ang mga taong tumanggap sila sa apartment at isa na ron si Sisa na nag-alaga sa kambal. Simula noong bata sila. Hanggang sa bahay ni Zachary ay tinuloy nito ang panunuyo sa dalaga. Maging ang kanilang kambal ay spoiled sa lalaki dahilan para hindi matuwa minsan si Milan. Ngunit wala naman siyang magawa dahil matigas din ang ulo ni Zachary. Isang gabi, tulog na ang kambal at magkayakap si Milan ay Zachary sa sofa habang nanonood ng isang palabas. Zachary, tigilan mo yung dibdib ko dahil walang lalabas sa gatas dyan kahit na ano pang piga mo dyan. Suway ni Milan sa lalaki nang manatili ang kamay nito sa dibdib niya. Mas lumaki pala mahala, nag-breastfeeding ka ba sa kambal? Hindi halata kasi firm na firm sila. Pilyong pahayag pa ni Zach. Napairap na nga lamang si Milan. Oo, 6 na buwan silang nag-breastfeeding bago ko pinadede sa bote. Masyado na rin kasi silang masakit kumagat, kaya hindi ko kinaya. Sino mas masakit kumagat? Pinanindikitan na naman siya ng babae. Alam mo kung wala kang magandang sasabihin, itikom mo na lang ang bibig mo. Nakatanggap pa nga ng malakas na hampas si Zach. Puro ka talaga kabulastugan kaya natuto na rin sa'yo mga bata eh. Natawa na nga lamang ito. Ang sungit mo naman mahal, parang kanina lang malambing ka pa sa akin na. Talagang maamo ka lang pagtingin sa akin sa tuwing nagme-make love tayo pero pagkatapos nun ay alipin mo na ako ulit. Tila masama ang loob na ani pa nito. Alangan namang magsungit ako sa iyo habang sinasalakay mo ang kuweba ko. Huwag ka nang maingay kasi dyan. Pati ako nahawa na sa pananalita mo. Pigil nga. Nito sa tawa ng babae. Nang manahimik nga sila ay pasimpleng nilabas ni Zach ang kamay. Mula sa damit ni Milan, kinuha nito ang singsing sa pitaka. Saka muling ibinalik ang kamay sa dibdib niya. Zach, ano yan? Alisin mo nga yan sa dibdib ko, masyadong lamig sa balat. Paninita pa nga niya nang maramdaman ang singsing sa kanyang korona. Simula nung bata ako, ay naensayo na ako sa pamamahala ng kumpanya namin dahil ako lang ang nag-iisang tagapagmana ng magulang ko Milan. And when my parents died after their trip to Canada, I had to handle everything on my own. Sa edad na 18, naging ganap akong CEO. Pinatakbo ang lahat ng business namin na mag-isa. Lahat ng tao pinangarap na mapunta sa posisyon ko. Mahabang pahiyag na Zach. Isa lang ang pangarap ko simula nung bata ko. Magkaroon ng sariling pamilya kasama ang babaeng pinakamamahal ko. Wala akong ibang pinangarap bukod doon. Sinasabi kong hindi ko pangarap ang tagumpay na meron ako ngayon kasi ang pangarap ko naman talaga ay isang kumpletong pamilya. Magkasama tayo at tayo ng mga bata na harapin ang mga susunod pang yugto ng buhay ko. Nalaglag ang luha sa mga mata ni Zach. Dahan-dahan itong tinanggal ang singsing mula kay Milan. Pinilit ni Milan na hindi matawa sa ginawa ng lalaki dahil mas naging emosyonal ito. Maaari mo bang tuparin ang nag-iisa kong pangarap, Milan? Maaari mo ba akong pakasalan at gawing ganap na asawa at ama ng mga anak mo? Puno ng lambing na tanong pa nga nito na tuluyang tumibag sa proteksyong meron si Milan sa kanyang puso. Hinaplos niya ang pisngi ng lalaki. Sino ba naman ako para tanggihan ang pagtupad ng pangarap ng isang bilyonaryong kaharap ko? Oo, Zach, handa akong pakasalan ka sa kahit na saang simbahan. Ang piliin mo basta ikaw ang lalaking madadatnan ko sa dulo ng altar. Matamis ang ngiting sagot pa ni Milan. Nanginginig ang kamay na sinuot ni Zachary ang singsing sa dalaga. Hinalikan siya nito na buong puso naman niyang tinugon. Mabilis ang pagtibok ng kanilang puso na sinasabayan ng mabilis at agresibong ritmo ng kanilang halik. Nang gabing iyon ay mas napatunayan ni Milan sa sarili na maaari palang paulit-ulit na mahulog sa parehong tao sa araw-araw na ibinigay ng Diyos. Kinabukasan ay kaagad na inasikaso ni Zachary ang kasal nila ni Milan. Maraming tauhan si Zachary, kaya kampante itong magaganap ang kasal nila ni Milan sa loob lang ng 2 buwan
na paghahanda. Tuwang-tuwa naman ang kambal nang malaman ang balita. Ang mga bata ang pinakamasaya dahil totoong pinangarap nila ang pagkakaroon ng buong pamilya. Hanggang sa dumating ang araw ng kasal ni Zachary at Milan. Gaganapin iyon sa isang open garden sa Bulacan na dadaluhan ng iba't ibang sikat na personalidad at maimpluwensyang tao sa mundo ng business. Kasalukuyang inaayos ng mga staff ang makeup ni Milan nang pumasok si Zachary na handa na para sa kasal nilang dalawa. Siraulo ka ba, Zach? Hindi ka dapat pumunta dito, baka hindi matuloy ang kasal, bawal yung ginagawa mo. Hindi makapaniwalang sigaw pa nga ni Milan. Napangisi si Zach at kumislap ang mata nito dahil sa itsura ng mapapangasawa. Huwag kang matakot dahil hindi naman ako papayag na hindi matuloy ang kasal natin. Nakapalibot ang mga tauhan ko sa buong lugar, kaya hindi mo ko matatakasan. Nakangiti pero seryosong sabi pa ni Zach. Napahampas nga lamang sa noo. Si Milan dinig ang tawa ng mga taong nag-aayos sa babae. Shut up, Zach. Hindi kita tatakbuhan dahil handa na talaga akong magpakasal sa'yo. Kaya please lang, umalis ka na nga dahil hindi makapag-focus ang glam team sa pag-aayos sa akin dahil sa presensya mo. Napapairap pa na sabi nito. Parang gusto ko munang i-postpone ang kasal at tunayan ng honeymoon love. Kausapin kaya muna natin si Father. Mabilis na napatakbo si Zach. Palabas ng batuhin ito ni Milan sa ng suklay. Natawa naman ang mga tao sa kwarto dahil sa kakulitan ng dalawa. Taliwas sa pinaniniwalaan ni Milan na pamahiin na tuloy ang kasal. Live rin na napanood ng lahat ang granding kasal dahil bagaman simple lang ang piniling kasal ni Milan, hindi biro ang presyo ng lahat ng kagamitan at suot nila. Malalim na gabi nang matapos ang kasal at selebrasyon pero masaya naman at worth it. Kasalukuyang nasa balcony ang bagong mag-asawa habang sumisimsim ng pulang wine. Tulog na rin ang kambal dahil sa pagod kaya solo nila ang isa't isa. Grabe, nakakapagod pala kapag kinasal, akala ko puro saya lang, hindi mo naman ako sinabihan na ganito pala yun, Zach. Nakangiting sabi pa nga ni Milan. Bakit ako? Hindi ko pa naman naranasan na makasal bago sa'yo kaya paano ko malalaman? Taas kilay na sagot naman ni Zach. Kaagad, nadinunggo ni Milan ang tiyan sa asawa. Bakit ganyan ka sumagot ngayon, kanina lang? Nung nasa altar tayo, napakagalang mo magsalita sa akin ha? Nilalabas mo na ba ang totoo mong kulay, Zachary Giles? Naningkit pa ang mata ni Milan. Natawa na lamang lalaki niyakap ito ng mahigpit. Saka sabay silang pinagmasdan ang bilog na buwan sa kalangitan. Sorry po, mahal ko. Hindi na ako magiging pabalang sumagot. Lagi kong susundin ang lahat ng gusto mo at higit sa lahat. Magpapakabait ako sa iyo bilang asawa mo. Malambing na anito. Napangiti si Milan. Ako rin, Zach. Magpapakabait din ako bilang asawa mo. Grabe. Hindi ako makapaniwalang kasal na tayong dalawa ngayon. Parang dati lang ay pinapangarap lang natin, ngayon nangyari na ang lahat. Masaya rin ako na naging maayos ang pagtanggap ng mga tao sa amin, ng mga anak mo. Hindi nila ako hinusgahan at tinanggap nila ako bilang asawa ng sikat na bilyonaryo sa Asia. Madamdaming sabi pa nga ni Milan. Hilaplos ni Zachary ang pisngi ng babae. Lahat sila ay tinanggap kayo dahil nararamdaman nila kung gaano kayo kabait at dapat mahalin. Hindi mo kailangan harapin ang lahat ng mag-isa, okay? Simula ngayong araw, dapat ako na lagi ang kasangga mo sa lahat ng bagay. Hindi ka naiiyak ng mag-isa dahil handa akong maging sandalan mo sa lahat ng bagay. Magkasama na nating haharapin ang lahat ng unos na ibigay sa atin, Milan. Napapikit pa si Milan upang mas damhin ang pakaramdam nang meron ng kasangga sa buhay. Nagpapasalamat ka sa akin dahil tinupad ko ang pangarap mo, Zach. Pero dapat din ako magpasalamat dahil tinupad mo ang isa sa mga pangarap ko. Bukod sa bigyan ako ng buong pamilya at ang mga anak ko, ikaw mismo ang pangarap ko, Zach. At gagawin kong lahat para pahalagahan ka at manatili sa tabi ko. Tila isang tala na inabot ni Milan ang labi ng kanyang asawa. Walang pagdadalawang isip na tinugon naman yun ni Zach at mas lalo pang hinapit ang asawa. Batid ni Milan na tulad ng umpisa ng kanilang dating pagsasama ay magiging matarik din ang daan sa unang yugto nila bilang mag-asawa. Ngunit handa si Milan na magsilbing ilaw
upang mahanap ang tamang daan patungo sa magandang kinabukasan ng kanilang pamilya. At handa rin si Zack na maging matatagupang ang pundasyon ng kanilang pamilya ay mas tumibay. Naging mas masaya at masagana ang pagsasama nila Zack at Milan. Muling nabuntis ang babae pagkalipas lang ng 1 buwan pagkatapos nilang ikasal. Walang pagsidla ng tuwa ng lahat dahil ang panibagong anghel sa kanilang buhay ay takda ng panibagong yugto ng buhay na minsan nilang pinangarap, ngunit ngayon ay tinatamasa na. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan ni Milan at Zachary kasama ang 2 nilang cute na mga anak. At masagpasalamat pa nga sila nang muli silang biniyayaan pa ng 2 pang anak. Maraming salamat po sa lahat na mawalang sawang sumusubaybay at i-comment lamang po kung gusto niyong magpa-shoutout. Sa ngayon, shoutout po sa mga sumusunod. Mary Rose Carillo Jesusa, Enday Samante Enday Lebra, Yolanda Tejida, Honey Villasenor, Tessie, Marichan, Ann Mariano, Wilma Guzman, Gabrielio, Liu, Maria Rica Natividad, Melanie Juan, Anita Hernando, Teresita Arevalo, Raquel Magno, Carmencita Falcon, Flordet, Nat Greenfax, Luz Templo Nuevo, Teresita Schmid, Flor Cabrera, Virginia Salazar, Luz Templo Nuevo, Leia, Madeline Tagle, Wilma Villafuerte, Isaac Ablon, Menchita de Belen, Federico, Mercy Edrosolo, Fe, Adam San Machas, Quinsiano Ebas, Eli Ramirez Elizabeth Kilas, Harem Ruhi, Julius Edna Romero, Charlie Angelina Samia Emma Gadiano, Rosemary Vasquez, Lisa, Estelita Mahia, Elvi Candontol, Corazon Danke of University of Eastern Philippines University, Teresita, Neil Bacolor, Evangeline Zamora, Charlie Jane Clemente, Susan Upaga, Susan Rodrigo, Fred Deliza de Guzman, Juby Hernandez, Helen Morillo, Edarlina Fahil, Rosie, Juliet Kaday, Kuya Atok, Betty Losnong, Crescen, Susana, Tessie, Rumbawa, Lovina Galang, Aida Jurado, Emily Kinlog, Mirna Hamero, Liz Berito, Gabrielio, Juan Spotify, Imelda Fortes of Columbus City, Larry Malapaya, Dance, Remy's Life Official, Ellie Evangelista Anderson, Choi, Ri, Jasmine Baya, Jerowina Aquino, Emeguba, Marilyn Babula, Shane Villarmino, Beth Sardina, Gabriel, Nino Regidor, Mel Abrogar, Rosemary Vasquez at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po. Veronica Briseño, Violeta Murillo, Teresita, Teresa Bulie, Christine Flores, Nesbeth Anaban, Flor Salvalion, Kuwait, Raquel Labay, Kuya Atok, Lani Pardillo, Eva Violeta, Presbyteris Rose, Amy Regalado, Teresita, Pres Cavilla Havana, Precious, Lilian Naubebe, Eli Evangelista Anderson, Marziel Arcilias, Rosemary Palaganas, Rose Martinito, Ding Lege, Alexa Gomez, Jomira Bueno, Amy Fenovares, Irma Emma, Lali Emralino, Tortillas Gaming, Matea Estrera, Anali Flor, Rosemary Tinito, Rosemary Palaganas, Excelsis Tagala, Emily Kinlog, Rosemary, MM, Penning Escal, Neri Cabangon, Lucia Baldo, Rosemary Vasquez, Londono Villas, Faye, Rosemary, Angelo, Vicky Adlaon, Mercy Villantes, Rezeline Unday, Allen, Ace, Nino Regidor, Jeyo Cadtec, Escapades Matilda, Irma Valerio, Agustina Aniceto, Cecilia Alvior, Naitan Canada, Lily Roda Barcial, Eli Ramirez, Doris Day Pangan, Lynn Lee of Macau, Reyes, Rebecca Tezuka, Noel Macero, Rizalina Credo, Mitchie Karch, Romel Carion, Juliet Panlilio, Lynn, Merlilyn Zenny Marion, Wenoni Anya Lucas from Bacolod City, Merlina Aparata, Annalyn Nantes, Flordet, Lorena Utod, Faye Anita Hernando, Rochan Rodriguez,
At shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po.